Capricorn, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titignan natin what's coming to you ngayong Burr month. So that's September, October, November, December 2025. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services extended hanggang September 2025. So palike, share, subscribe na rin ng ating channel, and also if comment na rin kayo, no, kung naka-resonate kayo. Meron din tayong free one question. Ayan, tarot reading. I-comment nyo lang yung question nyo dyan sa comment section at pipili ako ng makakakuha ng free one question. So, paalala lang, ito ay general reading. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. Okay, Capricorn. What's up? What's the energy? Burr months. For Capricorn, September, October, November, December 2025. Okay, so this is your overall energy, challenge, opportunity, blessing. This is energy ng September, October, November, December. Bottom of the deck is the Ace of Wands. So this is new beginning, exciting new beginning. So anytime around Burr months, meron kang new beginning, no? Bagong pagkakaabalahan, pwedeng bagong source of income, pwedeng meron kang travel opportunities na first time mong makakapunta sa lugar na yon, or first time experience mo na sasakay ka ng tren or sasakay ka ng airplane or ng ng cruise ship, yan. So mga first time experiences ninyo, especially in travel opportunities. Some of you may bagong career, yan, bagong trabaho. Oh my God. Okay. You have the Wheel of Fortune. This is about karma and destiny. So, Capricorn, ano man tong bago magsisimula sa inyo ngayong Burr months is what is meant to be. Yan. 'Di ba? It will be because that's what is meant to be. Oo. So, this is your destiny. So, kung ngayon hindi kayo masaya sa sitwasyon ninyo ngayong Burr months, unti-unti, no, dinadala ka doon sa bagong direction na yan, na kung saan mas magkakaroon ka ng fulfillment. Yung iba sa inyo, ano pa to yung tipong kukontra ka pa, na parang, ay, hindi yan, ay, hindi. Alam mo yon, minsan kalaban mo yung sarili mo, kasi ayaw mong may magbago. Oo, kasi familiar ka na sa sitwasyon mo ngayon although gusto mong may magbago sa buhay mo, kaya lang yung proseso mismo, yun yung parang nakakatamad. Or parang feeling mo, hindi ka in control kasi may mga nagbabago sa paligid mo. Which is, maganda siya in a way kasi syempre, bagong experience. And you'll never know kung ano magagawa nito sa buhay mo, 'di ba? With the Three of Wands, this is definitely pag-unlad. This is expansion. Good luck din to and adventure. Oo. So, kung new experience to, yes, this is an adventure for you. May bago kang matututunan. May pag-unlad din. So, yung iba sa inyo, maaring mag-a-abroad kayo. Yung iba, ayaw mag-abroad. Diba? But, you will be presented with an opportunity na masasabi mo na, okay, sige, gagawin ko to. Tatry ko na to. There's an offer na kailangan mong pagdesisyonan. Some of you, pwede rin naman tong relationship, diba? Nag-iiba-iba yan. Depende sa ninyo, destiny ninyo. But definitely, kung kayo ay conflicted ngayon at hindi nyo alam kung saan papunta ang journey ninyo, just surrender and be open to changes. Kasi definitely, may bagong experience na nag-unfold para sa inyo. Okay, overall energy is, diba? The Six of Swords. This is going to a new direction.
may discovery and moving on o moving to the next. O may exploration. Di ba may kanta na, if you're done with your ex, move it to the next. Hindi lang yun sa mga ex ha, na relationship. Pwede rin ex na trabaho. Di ba? Oo. So, you are discovering more about yourself. Yung mga potentials mo na hindi lang nasa isip, you are finally taking that action. And then your challenge is the Six of Pentacles. Some of you, maaring maka-experience kayo ng challenging situation sa inyong resources. Like sa inyong pera, sa inyong gamit, sa inyong, pwedeng yung, kahit yung computer ninyo, maaring may mga challenges ka dyan, di na nagwo-work, o kaya mga gadgets ninyo, pwedeng ganon, no? So, this is the time para i-recheck mo yung sarili mo. Ano ba yung priorities mo? Ano bang kailangan mong bigyan ng attention ngayon? Yun yung unahin mo. Kasi pag inuna mo yun, mas madaling makarecover financially or sa resources na kailangan mo. Let's say for example, 'di ba? Pagdating sa pera, kung nagiging challenging sa'yo, o syempre kailangan may sacrifices. May mga bagay na hindi ka muna bibilhin or hindi mo muna i-experience para yung pera mo ay magamit mo sa iba pang bagay na kapaki-pakinabang. 'Di ba? Let's say, halimbawa, shampoo, tsaka bigas. O, pili ka doon. Wala na pagkain. So, bigas yung pipiliin mo. Ganon. O, ganon. Kasi yung shampoo, pwede namang, hindi ka mag-shampoo. O kaya yung sabon, gamitin mo yung shampoo. May mga sacrifices. Pero this is going to be worth it para sa inyo, Capricorn. Okay? And then your opportunity is the King of, diba? Sabi ko sa inyo eh. The King of Pentacles. This is someone na very reliable, stable ang energy niya. And this is your energy kasi earth sign to. Very generous. So you have the opportunity na mas maging matatag at stable yung finances mo. Kapag willing ka na sumubok ng bago at mag-sacrifice din. Kasi hindi naman lahat yan mabilis makuha, 'di ba? Kailangan pinaghihirapan din. So, some of you may mga visions kayo, like meron kayong mga nai-imagine na mga bagay na pwedeng makapagpaunlad sa inyo or bumago sa buhay nyo. So, focus on that kasi definitely yan ay magkakaroon ng fruition. Kumbaga, you will harvest that. Yung iba naman sa inyo, yung opportunity ninyo ay sa posisyon nyo sa work. Pwedeng yung iba sa inyo merong pag-increase ng sweldo or merong promotion. Now, your blessing is the Two of Pentacles. Ang ganda nito as a blessing kasi this is about bringing harmony sa buhay ninyo. 'Di ba sabi ko sa inyo ang challenge ninyo is kung paano mo rin mababalance yung income mo and also yung resources mo, 'di ba? May konting sakripisyo pero magkakaroon ng magandang resulta, magbubunga. Okay? So maaayos mo yung finances mo pagdating ng Burr month. So, any time of that month. Any month of that Burr months. Oo. And, ang nakikita ko rito, November, December energy. Ganyan. Kasi parang hawak niya last 2 months ng 2025. Yes. Magkakaroon na ng harmony sa yung finances. Yung iba sa inyo, magkakaroon kayo ng multiple sources of income. Iba't iba yung pinagkakakitaan nyo. 'Di ba? Ang galing. So, September energy, the Hanged Man. Nagbabago yung yung iyong pananaw sa buhay. You are seeing things in a different perspective, kumbaga. Pwedeng, kung dati, traditional ang pagtingin mo sa buhay, ngayon, nagiging unconventional ka na. Yung parang, naisip mo na, oo nga pwede naman palang gawin yun, or oo nga may sense yung ganong sitwasyon. So, depende yan sa inyo kung ano yung pananaw ninyo ngayon sa buhay. 'Di ba? Say for example sa trabaho, dati, niisip nyo na dapat, pagiging empleyado yung magpapaunlad sa'yo or magbibigay sa'yo ng stable income. Yes, totoo naman, magbibigay ng stable income, kaya lang,
wala rin naman talagang permanente sa mundo, no? Ngayon, halimbawa, may trabaho ka, pwedeng the next day, tatanggalin ka sa work, 'di ba? So hindi rin siya ganoon ka-stable. So ang nakikita ko sa inyo is you are looking other things on a different perspective na hindi lang yung traditional ang pwede mong pasukin. Anything unconventional din. So pagdating ng September, may magbabago sa mindset mo, sa pananaw mo. And then, October, uy, ang ganda, the star. Alam niyo, meron kayong wish fulfillment pagdating ng October. Yung pinagpipray nyo, darating na. Kung itong pinagpipray ninyo ay para sa kabutihan mo ng nakararami at hindi naman para manakit ng iba, this is going to happen para sa inyo. This is wish fulfillment. May miracles and infinite energy. Wow. So, mapapansin mo pagdating ng October, parang extra energetic ka. Kasi nakikita mo yung progress mo eh. Makikita mo na, uy, oh my God, para ka nagtanim, no? Let's say may tinanim ka nung September. Tapos, pagdating ng October, nakikita mo, ayan na, namumunga na. 'Di ba? So, nakita mo na may progress, may nangyari. Kumbaga, may nakukuha ka, may napapala ka sa pinaghihirapan mo. 'Di ba? This is also about healing. So, yung iba sa inyo, kung meron kayong challenges sa inyong kalusugan, so, pagdating ng October, magiging maayos yan. Gagaling yung inyong health issues. And then, September, October, November. Tingnan natin November. Page of Wands. This is good news. Oh my God. Pagdating ng November, merong magandang balita na darating para sa'yo. Galing to sa malayo or pwedeng abroad or pwedeng international na news para sa'yo. This is also about communication from someone. So, maaring meron kang makausap na bagong mga contacts, kaibigan that will definitely help you improve your life. And yung iba naman, meron ditong travel. So, ito yung nasabi ko ata sa inyo kanina na may travel opportunities kayo. Maaring November nyo yan gagawin. Pwedeng local travel or international. This is a new experience para sa inyo na kung saan magiging masaya kayo sa ma-experience ninyo. And then December, you have the King of Cups, which is about intuition, pagiging empathic. I feel like yung inyong connection sa inyong emotions, sa feelings ninyo, mas magiging malalim. Mas magiging closer kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Na, like, you will have meaningful conversations, may mga activities kayo together na talagang you are sharing yung mga good things in life, no? More time with your family. Ganon. Okay. Let's see, tinan natin, money, career, finances for Capricorn. Money, career. Ace of Cups, merong new source of happiness, new source of income talaga, definitely. You have the Page of Cups. Wow, very inspired kayo pagdating sa career, finances ninyo. Ngayong Burr months, parang nabubuhayan ulit kayo dahil you feel good about what's happening sa buhay ninyo. The Hermit, and also, ini-enjoy nyo rin yung moment ninyo as someone na pwedeng introverted yung iba sa inyo or yung inyong peace of mind. Yan, magkakaroon ka ng peace of mind dahil alam mo na you are getting the things that you need. For example, yung kinikita mo, yung earnings mo, whether this is sa pagtatrabaho or side hustle or sa business, is sapat or more than enough. Higit pa sa sapat ng kailangan mo. Diba, ang sarap sa pakiramdam? Nagbibigay yan ng peace of mind. Oo. And then, sa love life and family, you have the Two of Pentacles, Judgment, and the Tower. Oh, yung iba sa inyo, Capricorn, hindi naman yan para sa lahat. But if you are connecting with someone right now, and you feel na parang hindi ka na nagre-resonate sa energy ng person na to,
parang feeling mo hindi ka na masaya or hindi na fulfilling yung relasyon na to, maaring may magbabago sa dynamics ng relationship ninyo. This can be a separation. Okay? Pero kung masaya ka naman sa jowa mo, 'di ba? Hindi mo kailangang problemahin 'yan. Oo. But yun nga, maaring kailangan mong mag-decide kasi minsan may mga partner tayo sa buhay or kasama sa buhay. This can be romantic or sa family. Na parang sila yung humahadlang sa ating pag-unlad. Oo, na pag nawala na sila sa buhay natin, saka tayo umuunlad, 'di ba? So I feel like yan yung energy ninyo ngayong Burr months. Let's see what else. For Capricorn. Oh my God, blessed, 'di ba? Maraming blessings. You will be grateful and thankful for the blessings na matatanggap mo ngayong Burr months. Oh my goodness, Capricorn, let's celebrate. Milk and honey. 'Di ba? Milk and honey, it symbolizes good fortune, abundance. Tingnan mo may rainbow, sumisimbolo rin niya ng pag-asa at 'di ba sabi there's always a rainbow after the rain. Ibig sabihin tapos na ang paghihirap. Oh my God. Nakaka-excite naman to. Alam nyo, lahat halos na magagandang cards dito sa deck na to ay lumabas. Serendipity. Oh my God. Capricorn. Lahat ng mga wini-wish mo na parang feeling mo hindi binibigay sa'yo ng mga nakaraan. Ngayong Burr months, darating yan para sa inyo. Oo. At magsa-celebrate kayo ng birthday nyo na sobrang saya. Kasi nag-a-align lahat. Diba? Ang ganda. Merong good luck dito. Iba sa inyo, suswertehin sa buhay, suswertehin kayo sa mga decisions ninyo. Oh my goodness. Capricorn, finally, period of prosperity and abundance. Grabe. Claim nyo na tong reading na to. Oh my God. Someone new is entering your life. This can be a new person, bagong katrabaho, bagong ka-business partner, lalo na kung magkakaroon ng separation, ha? Situations in the balance that require careful handling. Ayun na. Yung pagdedesisyon ninyo, may kailangan kayong desisyonan na kailangan yung pag-isipan at hindi dapat yung parang babara-bara lang. Let's see, final message for Capricorn. Wise woman. Oh my God. A change is coming. Ayan. Oh my God. Merong major change na magaganap. Starfish intuition. Listen to your soul's truth. Think less, feel more. Yes. Yung instinct mo yan yung mag-guide sa'yo. Kung saan ka patungo at kung paano mo mararating yung happiness and fulfillment and abundance na yan. Oh my goodness. Wow. Capricorn, congratulations. So that is your reading. Thank you so much. See you again.